Ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ang tanong, bakit marami ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos? So ating alamin ang history. Sa The Story of Redemption, kasaysayan ng pag-asa. Sa langit, bago siya magrebelde, isang mataas at dakilang anghel si Lucifer, kasunod sa karangalan ng sariling anak ng Diyos. Si Lucifer ang commander ng mga angels, so kasunod siya kay Jesus. Pero hindi ibig sabihin na magkapantay sila ng karangalan o posisyon ni Jesus. Kasi si Jesus, anong sabi? Kaisa na niya ni Jesus ang Ama, the Father, bago pa man likhain ang mga anghel. So, ang Father, si Kristo, ang anak, ay kasama na niya ang Ama, the Father, bago pa man likhain ang anghel. At kinilala ng mga anghel si Kristo bilang pinuno ng kalangitan, katulad ng sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Kaso lang may nangyaring dahil sa mataas na posisyon o karangalan na binigay ng Panginoon kay Lucifer, nagkaroon ng inggit. So ang sabi dito, nainggit si Lucifer kay Kristo at inangkin niya unti-unti ang otoridad na nauko lamang kay Kristo. Yun pala ang naging dahilan ng great controversy sa langit. So ating tanong, ang sunod nating tanong, nilikha ba ang mga anghel? Sino ang naglikha sa kanila? So ito naman, mababasa sa Bible, sa Pahayag, Revelation 22:8. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero ano ang sabi sa 9? Pero sinabi niya sa akin, sabi ng anghel, huwag mo akong sambahin, sabi ng anghel, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito. Sino daw ang sambahin lang natin? Ang Diyos ang sambahin mo. So wag daw nating sambahin ang anghel, ang mga anghel. Ang sambahin lang natin ay ang Diyos. Yun ang sabi ng anghel. At nasa ibang chapter sa 9:10 ng Revelation, Pahayag sa 10. Lumuhod ako, pareho rin ang sinabi. Lumuhod ako sa paanan niya anghel upang sumamba sa kanya, pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Sino daw ang sambahin natin? Ang Diyos lamang. Ang Diyos ang sambahin mo. So ang Diyos daw ang sambahin natin. At nasa Himayas 9:6, ano ang sabi? Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. At sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Sila lang ang gumawa ng lahat. Kasama ng mga anghel ang gumawa, ang lumikha, kasama natin. So, klarong-klaro sa Nehemias 9:6 na sila lang ang Diyos. At sa Salmo 148:2, purihin ninyo siya, kayong lahat ng kanyang mga anghel na hukbo niya sa langit. So, ang mga anghel ay nagpupuri sa Panginoon na may likha sa atin.
ang pangatlong tanong, sino ang Diyos? Ang sagot sa according sa nabasa natin ay ang malikha sa atin, ang Diyos ang malikha. Ang Diyos na malikha sa atin ay siya ang ating Diyos or Panginoon. At ang tanong, sino ang malikha sa atin? Ang sagot sa nabasa natin na ang Ama sa langit, kasama na niya ang anak na si Jesus Christ at ang Holy Spirit nandyan nung likhain ang mundo. Saan mababasa yan? Nasa Genesis 1:2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. So bago likhain ang mundo, nandyan na ang Espiritu ng Diyos. At sa mga taga-Korinto 3:16, anong sabi? Hindi ba niyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? At sa mga awit 95:6, o parito kayo, sumamba at yumukod tayo't lumuhod sa harapan ng Panginoon ang ating manlilikha. So, kung meron tayong Panginoon na nararapat na sambahin, ay yung Panginoon na ating tagalikha, ang Panginoon na naglikha sa atin, ang ating manlilikha, wala nang iba. Ang Ama sa langit, ang Anak, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit ay nandyan na before pa likhain ang mundo. At sa Revelation, Apokalipsis 14:7, sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng bukal ng tubig. So sila lamang na gumawa at lumikha, ang Diyos na sasambahin natin, wala nang iba. At sa 1 Korinto 6, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon lamang, si Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Ganda-ganda. Na hindi natin kailangan malito dahil ang ganda-ganda ng sinabi dito. Ang tanging Diyos natin ay yung naglikha sa atin, wala nang iba. So happy ako na ang Diyos natin ay totoo. Happy rin ba kayo na ang Diyos na sinasamba nyo ay totoo? Buhay at makapangyarihan, yung totoong naglikha sa atin, na mahal tayo at hindi tayo iiwan. At kaya maraming tao na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos kasi nga ang nangyari sa langit ay ang punong commander ng mga anghel na si Lucifer ay nainggit kay Jesus at siya ang nagpaumpisa ng lahat ng kaguluhan, kalituhan na nagsimula pa sa langit at ngayon ay gusto niya rin na ituro sa atin dito sa lupa. Kaya sa susunod natin na pag-aaral ay pag-aralan natin na kung ano ang nangyari doon sa langit. So dito si Jesus ang malikha, si Lucifer, Satan ay nilikha. So si Jesus ang tunay na Diyos dahil siya ang malikha sa lahat. Pati na ng mga angel siya ang malikha.
si Satan gustong maging Diyos. So inagaw niya ang 1/3 ng mga angels sa langit na hindi naman siya ang may nag-aari. So niloko lang niya ang mga 1/3 sa angels. So yan ang pag-aralan natin sa susunod nating pag-aaral. So maraming salamat. God bless us all.